Like this. Magandang umaga po. Mainit na. Malapit na. Summary 3, second batch. As you know, the last week we had first batch, summary 3. Gaya po ng inyong nalaman, nung nakarang linggo po ay nagdaos tayo ng unang batch ng ating summary 3. This time, many people attended summary 3. At sa pagkakataong ito, maraming tao po yung dumalo sa summary 3. Total attendees are 3,302. Yung kabuoang bilang po ng mga dumalo ay 3,302. Right? Sobrang marami, right? At newcomer 1,676. At yung mga bagong naimbitahan ay 1,676. Almost a half, right? Almost a half are the new invitee. Halos kalahati po ay bagong naimbitahan. You can know that, right? Many people are invited, right? At malaman natin na maraming tao po yung naimbitahan. And also, total 461 people baptized. At 461 na mga tao po yung nabautismuhan. Anyway, we can know that, right? Many people got the salvation through first batch summary 3. Ngayon po man, malaman po natin na maraming tao po yung nagkaroon ng kaligtasan sa unang batch ng summary 3. So, we near second batch our summary 3, right? Malapit na po yung ikalawang batch ng ating summary 3. We can expect many people get the salvation through second batch summary 3. At asahan din po natin na maraming tao po yung maliligtas sa pamagitan ng ikalawang batch ng summary 3. So please continue praying for the summary 3. Kaya pakiusap, patuloy po tayong manalangin para sa summary 3. Okay po. Bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal naming Ama na mabagin at pagpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming Christian life hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hinihiling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya po, buksan mo ang Biblia, Lucas chapter 18. Lucas chapter 18. Verse 1 hanggang 8. Lucas chapter 18. Verse 1 hanggang 8. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. At isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinghaga kung paanong sila'y dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. At sa lungsod na iyon ay may isang babaeng balo na laging pumupunta sa kanya, na nagsasabi, bigyan mo ako ng katarungan laban sa aking kaaway. May ilang panahon na siya'y tumatanggi, subalit pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman ako'y hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao, subalit dahil ginagambala ako ng balong ito, bibigyan ko siya ng katarungan. Kung hindi ay magsasawa ako sa kanyang patuloy na pagpunta rito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom. At hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi? Kanya bang matitiis sila? Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Gayunman,
pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Therefore, it's a story about the one widow. Ito po ay kwento patungkol sa isang balo. She has the problem. That's why she visit the judge every day. Siya po ay nagkaroon ng problema, kaya araw-araw niyang binibisita yung hukom. But the judge was unjust judge. Pero yung hukom na ito ay hindi matuwid na hukom. Yeah. Right? The verse 2, right? The judge, may hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Right? Iginagalang. He was unjust judge. Siya ay hindi matuwid na hukom. That's why at first the judge ignored the widow. Kaya nung una, hindi pinapansin ng hukom yung balong babae. But the widow, right? She didn't give up. Pero yung babaeng balo, hindi siya sumuko. She visit the judge continuously. Patuloy siyang pumupunta doon sa hukom. That's why the judge decide, right, to accept her requested. Kaya yung hukom ay nagpasya na pagbigyan yung kanyang kahilingan. So through this story, we can know how to overcome the depression or discouragement. Kaya sa pamamagitan ng kwentong ito, malaman natin kung paano mapapagtagumpayan yung panghihina ng loob. May pusong nanlulupaypay, right? May pusong nanlulupaypay. Chapter 18, verse 1. Sinabi ng Biblia, at isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinghaga kung paanong sila'y dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. Huwag manlupaypay. Isa sa mga katangian ng ating puso ay ang pagiging madaling manlulupaypay. Sa ating Christian life, maraming situation na maaaring manlulupaypay sa atin. Tapo ba? Ano ang dahilan? Ano ang dahilan ng pagkalulupaypay? Ano ang dahilan? Pag-isipan natin. Kapag nakaharap tayo ng malaking pagsubok, right? Malaking pagsubok. Dahil sa malaking pagsubok. At kapag nabibigo ang ministeryo, right? At kapag may pag-uusik, at kapag nabibigo tayo sa evangelism, right? Maraming situation, right? So pag-isipan natin, halimbawa sa Biblia, una, pag-isipan natin ng pagkalulupaypay ni Elias, Propeta Elias. He was a great prophet in Old Testament, right? Sa Lumang Tipan po, siya isang dakilang propeta. Pero dahil sa kabiguan sa ministeryo at sa pag-usik ni Jezebel, labis na nanlulupaypay si Propeta Elias. Right? Even though he preached the word of God, right? Israelite didn't repent. Kahit na ipinapangaral niya yung propesiya, yung mga Israelita ay hindi nagsisisi. Right? And the Jezebel, right, tried to kill him, right? At sinubukan din siyang patayin ni Jezebel. Then his heart became very discouraged. Kaya yung kanyang puso ay talagang nanlupaypay. Kaya humiling siya sa Diyos na kunin na ang kanyang buhay.
means, right, he was very depressed. Right? Very depressed. Ibig sabihin, siya ay talagang nandulupaypay. Yeah, you mark Luka chapter 18. 국사모왕 비블리안 unang hari chapter 19. unang hari chapter 19 verse 4. unang hari by the maraming chair sa harap ay pagdito. Yeah. unang hari chapter 19 verse 4 basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit siya'y naglakbay ng isang araw patungo sa ilang at dumating at umupo sa ilalim ng isang punong kahoy. Siya'y humiling na siya'y mamatay na sana na nagsasabi, sapat na ngayon o Panginoon, kunin mo ang aking buhay sapagkat hindi ako mas mabuti kaysa aking mga ninuno. Yeah. When Jezebel tried to kill him, right, he ran away. Nung sinubukan siyang patayin ni Jezebel, siya po ay tumakas. He went to the wilderness. Siya ay nagtungo sa ilang. Siya ay humiling na, siya ay mamatay. Right? Sinabi niya, Panginoon, kunin mo ang aking buhay sapagkat hindi ako mas mabuti kaysa aking mga ninuno. Right? He was very depressed. Siya ay talagang nandulupaypay. Even though he was a great prophet. Right? Kahit siya isang dakilang propeta. Yeah. Isa pang halimbawa, pag-isipan natin si Moses. Yeah. Dahil sa walang tigil na pagreklamo ng mga Israelita at sa mabigat na pasaning, dala ng pagiging pinuno, labis na nalulungkot at nalulupaypay si Moses. Kaya humiling din siya sa Diyos na kunin na ang kanyang buhay. buksan mo ang Biblia, number, bilang chapter 11. Chapter 11, verse 14 and 15. Bilang chapter 11, 14 and 15. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi ko kayang dalhin mag-isa ang buong bayang ito, sapagkat ang pasanin ay napakabigat para sa akin. Kung ganito ang pakikitungong gagawin mo sa akin, ay patayin mo na ako. Kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, huwag mo nang ipakita sa akin ang aking paghihirap. Yeah, right. He's a burden, right? Very heavy, very heavy. Yung kanyang pasanin ay napakabigat. Yeah, because he had to lead the Israelite. Dahil kailangan niyang patnubayan yung buong Israelita. Right? It's a great number, right? Ito po ay napakalaking bilang. But they always complain. Pero sila po ay laging nagrereklamo. Right? Right? Yeah, that's why sinabi niya, right? Verse 15, patayin mo na ako. It means he was very depressed. Right? Ibig sabihin talagang nandulupaypay siya. Even the Moses, right? Yeah, the man of God, he became depressed, right? Maging si Moises na tao ng Diyos ay nandupaypay din. Isa pang halimbawa, si David. As we know, David also, great king of Israel, right? Gaya po ng ating nalaman, si David po ay dakilang hari ng Israel. Pero si David ay labis ding nalulungkot at nanlulupaypay nang subukan siyang patuin ng mga tao. David, he met the situation. His people tried to kill him by stone. Si David din po humarap sa isang pangyayari na sinubukan siyang patayin ng mga tao na nais siyang pagbabatuhin. Not enemy, his people tried to kill him. Right? Hindi po ito mga kaaway, kundi kanyang mga tao. Then he was very depressed also. Right? Pagkatapos siya po ay napanghinaan ng loob. unang Samuel chapter 30. unang Samuel chapter 30 verse 6.
chapter 30, verse 6. Yan po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Lubhang naguluhan si David sapagkat pinag-usapan ng mga tao na batuin siya. Ang buong bayan ay masama ang kalooban dahil sa kanya-kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon niyang Diyos. Lupang naguluhan si David sapagkat pinag-usapan ng mga tao na patuin siya. Right? Lupang naguluhan. The English translate, David was greatly distressed. Sa pagsasalin po sa English, si David po ay lubhang na napanghinaan ng loob. It's the same. His heart was very depressed. Pareho po to na yung kanyang puso ay talagang nandulupaypay. Yeah, so we can know that, right? Many people in the Bible, even though they are great men of God, they were depressed, right? Kaya makikita po natin sa Biblia na marami po yung tao na kahit sila po ay mga tao ng Diyos, sila po ay napanghinaan ng loob. Kung ang maraming naunang bayani ng pananampalataya ay nanlulupaypay din, gaano pa kaya tayo na madaling manlulupaypay? Tama ba? Ang pusong nanlulupaypay ay walang magagawa. Siyempre, hindi rin siya makakapag-evangelism. Masasabi natin na kung paano natin nalalampasan ng paglulupaypay ang siyang nagtatakda ng ating buhay pananampalataya. Yesterday, I also became medyo very depressed, discouraged. Kahapon ako rin po ay napanghinaan ng loob. Yesterday we finished the first batch summer retreat. Kahapon natapos po yung unang batch ng summer retreat. But I made a great mistake. Pero nakagawa po ako ng malaking pagkakamali. I forgot. After first batch, the summer retreat, we have a youth fellowship. Pagkatapos po ng first batch ng summer retreat, meron pong youth fellowship. But I forgot I have the sermon. Pero nakalimutan ko na meron akong sermon. I am the one who made the schedule. Ako po yung gumawa ng schedule. I assign me as a speaker. At itinalaga ko yung sarili ko bilang speaker. But I focus on the summer retreat and the Sunday sermon. Pero nakatuon ako sa summer retreat at sa Sunday sermon. That's why I suddenly I forgot I have the sermon in the youth fellowship. Kaya bigla kong nakalimutan na mayroon akong sermon sa youth fellowship. Then my heart was broken. Kaya talagang nawasak yung puso ko. Sorry po. Because I never
because it was my first time. Sorry po. Because it was my first time, I forgot my sermon. Dahil ito po yung unang pagkakataon na nakalimutan ko po na meron akong sermon. But anyway, I tried to overcome. Pero gayon pa man, sinubukan ko itong mapagtagumpayan. So pag-isipan natin, pagtagumpay laban sa pagiging manlulupaypay. Paano natin mapagtatagumpayan ang pagkalulupaypay? So, maybe this sermon is for me. Kaya marahil yung sermon na ito ay para sa akin. Kailangan natin ng pandinding pananabik. Kailangan pananabik. Pag-isipan natin ang pananabik. May pagpapahayag ng pananabik sa Biblia. Pag-isipan natin. Ang pananabik ay tulad ng puso ng usa na nakahanap ng batis. Buksan mo ang Biblia, Awit 42. Awit 42 verse 1 and 2. Awit 42 verse 1 and 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung paano ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Kailan ako makakarating at makikita ang mukha ng Diyos? Usa. Pag-isipan natin ng usa. In Israel, especially in Israel, it's a very dry land. Sa Israel po, yung lugar po ng Israel ay tuyot na lugar. That's why it's very difficult to find the water stream. Kaya napakahirap makahanap ng batis. That's why if the deer cannot find the water, maybe she will die. Kaya yung usa, kung hindi siya makakahanap ng tubig, siya ay mamamatay. Right? That's why the water is a life. Water is a life for the deer, right?
Kaya yung tubig ay buhay para sa usa. That's why the deer, right, pant for the water, bro, so much. Kaya yung usa ay nananabik sa batis na umaagos. Ito ay ang pananabik, right? Pananabik. Yeah. Ang pananabik ay tulad ng paghahanap ng tubig kapag nauuhaw. Nauuhaw, right? Verse 2, ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos. You have experience, right? When summer comes, right? You sweat a lot, right? Naranasan niyo po na tuwing tag-init, ikaw po ay talagang pinagpapawisan. You are very thirsty. Ikaw ay uhaw na uhaw. Yeah. Then you really want, right, the water. Kaya talagang ninanais mo yung tubig. Yeah. Ito ay ang pananabik. Pananabik. Ang taong may pananabik ay mapupuno ang kanyang pananabik. Buksan mo ang Biblia, Matthew chapter 5. Matthew chapter 5, verse 6. Matthew chapter 5, verse 6. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Sinabi ni Jesus, right? Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Nauuhaw, right? Sapagkat sila ay bubusugin, right? Bubusugin. So, God fill. When you have a thirsty God, will fill, right? Kaya kung tayo ay may pagkauhaw po, punuin ito ng Diyos. When you have pananabi, right? Pananabi, God will fill. God will fill. Pupunan ng Diyos yung ating pananabik. Yeah. So it's the expression of pananabik. Pananabik. Pangalawa, may luha. Ang taong may pananabik sa kanyang puso ay dumadaloy ang mga luha. Pag-isipan natin, luha ni Ana, English translate, Hannah, Tagalog, Ana. Si Ana ay nagdusa sa matinding dalamhati dahil hindi siya magkaroon ng anak na lalaki. Right? Mahirap. Kanyang puso. Kaya't araw-araw siyang nanalangin ng may luha. May luha. Ito ay isang pagpapahayag ng kanyang pananabik. Buksan mo ang Biblia, unang Samuel chapter 1. Unang Samuel chapter 1, 10 and 11. Unang Samuel chapter 1, 10 and 11. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Si Ana ay labis na nabagabag at nanalangin sa Panginoon. Siya'y gumawa ng ganitong panata. O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong titingnan ang pagdurusa ng iyong lingkod, at aalalahanin ako at hindi kalilimutan ng iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ng iyong lingkod ng anak na lalaki, aking ibibigay siya sa Panginoon sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay, at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. Verse 10, si Ana ay labis na nabagabag at nalalangin sa Panginoon. Okay? Labis na nabagabag at nalalangin sa Panginoon. Verse 10, Korean translate and English translate, it include she wept in anguish. Sa pagsasalin po sa English at Korean, dinagdag dito na siya ay lumuha. It means that she cried so much. Ibig sabihin siya ay umiyak ng labis. Because of her difficulty, right? She cried a lot. Dahil sa kanyang kahirapan, siya ay labis na umiyak.
nakita ng Diyos ang mga luha ni Ana. Nakita ng Diyos ang mga luha ni Ana. At ipinakaloob niya si Samuel. Right? Samuel. Anak ni Ana. Right? Samuel. He became the great judge, right? Judge and prophet, right? Siya ay naging isang dakilang hukom at propeta. Verse 19 and 20. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Kinaumagahan, maaga silang bumangon at sumamba sa Panginoon. Pagkatapos ay umuwi sa kanilang bahay sa Rama, at nakilala ni Elkana si Ana na kanyang asawa, at inalala siya ng Panginoon. Sa taktang panahon, si Ana ay naglihi at nanganak ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalan na Samuel, sapagkat sinabi niya, hiningi ko siya sa Panginoon. Right? Verse 19, right? Inalala siya ng Panginoon. It means God looked at her tear. Ibig sabihin, nakita ng Panginoon yung kanyang luha. That's why God feel her request, right? Kaya pinuna ng Diyos yung kanyang hiling. God allowed the son Samuel, right? Ipinahintulot ng Diyos yung anak na lalaking si Samuel. Also, pag-isipan natin si Hezekiah, King Hezekiah. Pag-isipan din po natin si Haring Hezekias. He got the great disease. Siya po ay nagkaroon ng malubhang karamdaman. That's why he couldn't live a long life. Kaya hindi siya nabuhay ng mahabang panahon. Then he also prayed to God. Pagkatapos siya rin ay nanalangin sa Diyos. He prayed to God with a tear. Siya ay nanalangin sa Diyos ng may luha. Buksan mo ang Biblia, Ikalawang Hari, chapter 20. Ikalawang Hari, chapter 20. Verse 2 hanggang 5. Ikalawang Hari, chapter 20. Verse 2 hanggang 5. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang magkagayoy, iniharap ni Hezekias ang kanyang mukha sa dingding at nanalangin sa Panginoon na sinasabi, alalahanin mo ngayon, O Panginoon, idinadalangin ko sa iyo kung paano ako'y lumakad sa harap mo sa katapatan at ng buong puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin, at si Hezekias ay umiyak ng mapait. At bago nakalabas si Isaias sa gitnang bulwagan, dumating ang salita ng Panginoon sa kanya na sinasabi, bumalik ka at sabihin mo kay Hezekias na pinuno ng aking bayan, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ni David na iyong ninuno, narinig ko ang iyong panalangin, nakita ko ang iyong mga luha, pagagalingin kita. Sa ikatlong araw ay aakyat ka sa bahay ng Panginoon. Right, verse 2, right? Nanalangin sa Panginoon. Yes. Then, verse 3, si Hezekias ay umiyak ng mapay. Umiyak, right? May luha, right? Umiyak. Then verse 5, narinig ko ang iyong panalangin, nakita ko ang iyong mga luha, right? Pagagalingin kita. Right? God answered his prayer, right? Dininig ng Diyos yung kanyang panalangin. That's why God extended his life for 15 years more, right? Kaya dinugtungan ng Diyos yung kanyang buhay ng 15 taon. So, nakikita ng Diyos ang ating mga luha at siya ang napapalahid dito. Right? Tama. Pag-isipan natin luha ni Jesus. Luha ni Jesus. Buksan mo ang Biblia, Hebreo chapter 5. Hebreo chapter 5, 7. Hebreo chapter 5, 7. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo, si Jesus ay naghandog ng mga panalangin at mga pakiusap na may malakas sa pagtangis at pagluha sa may kapangyarihang magligtas sa kanya mula sa kamatayan.
at siya'y pinakinggan dahil sa kanyang magalang na pagpapasakop. Yeah. Sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo, right? May pagtangis at pagluha, right? Kay Jesus. Yeah. Bakit? Yeah. Why Jesus cried Bakit umiyak si Jesus? with a tear? Yeah. Si Jesus ay nanalangin ng may pagluha para sa ating kaligtasan. Para sa ating kaligtasan. In the Bible mentioned the cry of Jesus 2 times. Sa Biblia po, binanggit na umiyak si Jesus ng 2 ulit. First, we check Juan chapter 11. Juan chapter 11. Verse 33. Chapter 11, 33 hanggang 35. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't nang makita ni Jesus na siya'y umiiyak, pati na ang mga Hudyong dumating na kasama niya, siya ay nabagabag sa espiritu at nabahala, at sinabi, saan ninyo siya inilagay? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, halika at tingnan mo. Umiyak si Jesus. This time, Lazarus, the brother of Mary, died. Sa pagkakataong ito po, si Lazaro na kapatid ni Maria ay namatay. That's why, right? Many people cry. Kaya maraming tao po yung umiyak. Right? Then, 35, umiyak si Jesus, right? Umiyak si Jesus. Maybe it's a shortest verse in the Bible, right? Marahil ito po yung pinakamaikling talata sa Biblia. Very short, right? Umiyak si Jesus. Why he cried? Bakit po siya umiyak? Maybe you think, Lazarus, yeah, they are very close, right? Lazarus died. That's why he was so sad. Marahil iniisip nyo na sila ay talagang malapit at nung namatay si Lazaro, siya ay sobrang lungkot. No. Hindi po. Una, may ang dalamhati dahil sa pag-iral ng kapangyarihan ng kamatayan, bunga ng kasalanan. Right? Kamatayan. May kamatayan. Bakit may kamatayan? Bakit may kamatayan? Dahil sa kasalanan. Right? Kasalanan. Yeah. So, may ang dalamhati dahil sa pag-iral ng kapangyarihan ng kamatayan. Bunga ng kasalanan, si Jesus. Yeah. Pangalawa, ang kalungkutan, ang kalungkutan dahil hindi nila lubos na nakilala ang muling nabuhay na Panginoon na nagwasak sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Right? Yeah. They don't have idea about the resurrection. Wala silang alam kung ano yung muling pagkabuhay. Jesus is a resurrection. Right? Si Jesus ay muling pagkabuhay. Yeah. Through the resurrection of Jesus, right? He destroyed the death and the sin, all the sin. Right? Dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, winasak niya yung kamatayan at kasalanan. But people don't have this idea. Pero yung mga tao walang ganitong kaalaman. That's why Jesus cried. Kaya umiyak si Jesus. Not just because Lazarus died. Hindi lang dahil si Lazaro ay namatay. Yeah. But right? The people die. Maraming people die. Pareho po dito, maraming tao po yung namamatay. Yeah. But the problem, right? If they die without salvation, what will happen? Pero yung problema, kung mamatay silang walang kaligtasan, ano po yung mangyayari? Yeah. They will have a second death, right? Sila yung magkakaroon ng ikalawang kamatayan. It's eternal hell, right? Ito yung sa walang hanggang impyerno. Lucas
isa pang luha ni Jesus, Luka chapter 19, 41. Luka chapter 19, 41 hanggang 44. Okay po. 41 hanggang 44, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang malapit na siya at nakita ang lungsod, ito'y kanyang iniyakan na sinasabi, kung sa araw na ito ay alam mo sana ang mga bagay na tungo sa kapayapaan, subalit ngayon nakakubli ito sa iyong mga mata. Sapagkat darating sa iyong mga araw, nang mga kaaway mo ay magtatayo ng muog sa palibot mo at papaligiran ka, at gigipitin ka sa bawat panig, at ibabagsak ka sa lupa, ikaw at ang iyong mga anak na nasa iyo. Sa iyo hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo kinilala ang panahon ng pagdalaw sa iyo. Second time, Jesus cried, right? Ikalawang pagkakataon na umiyak si Jesus. Umiyak si Jesus nang makita niya ang pagkawasak ng Jerusalem. Jesus knew what will happen to Jerusalem, Nalaman ni Jesus kung ano nangyari sa Jerusalem. right? As we know, right? AD 70, Jerusalem was destroyed by Titus. Gaya ng ating nalaman no AD 70, yung Jerusalem ay winasak ni That's Titus. why it was fulfilled, right? AD 70. Kaya ito po ay naisa katuparan ng AD 70. Ito ay ang luha ng pakikiramay dahil dumating si Jesus sa mundong ito bilang ganap na tao, naranasan niya ang parehong sakit at hirap na ating dinaranas. Yeah. It's the same our time, right? Pareho po ito sa panahon natin ngayon. Our time, Jesus' second coming is really near. Sa panahon natin, yung ikalawang pagdating ni Jesus ay napakalapit na. When Jesus come again, right? There will be rapture. Kapag muling dumating si Jesus, magkakaroon ng rapture. He will bring all save the people. Dadali niya lahat ng ligtas sa tao. And this world will enter to 7-year tribulation. At yung mundong ito ay papasok sa 7 taong kapigatian. Right? Then what will happen in this world? Pagkatapos, anong mangyayari sa libutan ito? There will be fire judgment. Magkakaroon ng paghukom ng Right? apoy. This world will be destroyed by fire. Yung mundong ito ay mawawasak sa pamamagitan ng apoy. Malapit na, right? Our time, God shows many signs, right? Sa panahon natin, ipinapakita ng Diyos yung maraming tanda. There are war in the Middle East. Merong digmaan sa gitnang silangan. It just shows the signs. Ipinapakita nito yung mga tanda. But during 7-year tribulation, right, the world will be the world war, right? Pero sa panahon ng 7 taong kapigatian, magkakaroon ng world war. Then the whole world will be destroyed by fire. Pagkatapos yung buong mundo ay mawawasak sa pamamagitan ng apoy. So, we need to have the heart of Jesus. Kaya kailangan natin magkaroon ng puso ni Jesus. Jesus cried because of the destruction of Jerusalem. Right? Si Jesus ay umiyak dahil sa pagkawasak ng Jerusalem. Pareho this world now, right? Like Jerusalem. Pareho po sa panahon natin ngayon, yung mundo. Pareho po sa We Jerusalem. need to also cry by looking at this world will be destroyed. Kailangan din po nating umiyak na tinitingnan yung mundong ito na mawawasak. So Jesus, right, cried 2 times in the Bible. Kaya binanggit po na umiyak si Jesus sa Biblia ng 2 ulit. Especially cried for the salvation of us. Lalo higit, umiyak para sa kaligtasan natin. When we try to evangelize lost soul, we also experience Kapag sinusubukan nating mag-evangelize sa mga nawawalang kaluluwa, nararanasan din natin. may ilan na nananatiling walang interes sa ebanghelyo kahit ipinangaral natin ito, ako ba? Walang interesado. Kung ganun, gusto kong umiyak sa kanitong mga sandali, right? Buksan mo ang Biblia, Awi 42, verse 3. Awi 42, verse 3.
Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw at gabi, habang ang mga tao sa akin ay nagsasabi, nasaan ang iyong Diyos? Ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw at gabi. It means, cry continuously, right? Ibig sabihin, patuloy na lumuluha. Bakit? Sinabi nila, right? Habang ang mga tao sa akin ay nagsasabi, nasaan ang iyong Diyos? Right? When you try to evangelize some people, right? What's their response? Kapag sinusubukan mo mag-evangelize ng isang tao, ano yung nagiging tugon nila? Don't tell me. Don't tell me. Huwag mo sabihin sa akin yan. You go to church alone. Don't tell me. Pumunta ka na lang sa church na mag-isa, huwag mong sabihin sa akin yan. Right? They ignore, right? Hindi nila They pinapansin. reject. Tinatanggihan They don't nila. have an interest. Wala silang interes. Especially if they are your family member, maybe you want to cry. Minsan, kung sila ay miyembro ng inyong pamilya, nais mong umiyak. Pastor also cry. Si Apostol Pablo rin po ay umiyak. Philippians chapter 3, Filipos chapter 3, chapter 3, 18. Chapter 3, 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluha, na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Si Apostle Pablo, right? May pagluha. May pagluha. Bakit? Na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Right? Ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Sometimes even they say, it's okay. Even though I'm not saved, I go to hell, no problem. Minsan sinasabi nila, okay lang kahit di ako maligtas na mapunta ako sa impyerno. Right? When we try to evangelize, even they say like that. Right? Kapag sinusubukan natin mag-evangelize, minsan sinasabi nila yung ganito. Ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kagaya ng, right? Ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Gusto kong umiyak kapag hindi nakikinig ang mga tao sa mensahe tungkol sa kasalanan sa panahon ng Bible seminar. Sometimes when I conducted the Bible seminar, especially in post-session, Minsan kapag nagdadaos ako ng Bible seminar, lalong higit sa ika-4 na session, I preach the word about their sin. ipinapangaral ko yung salita patungkol sa kanilang I kasalanan. preach the word about the judgment of sin. Ipinapangaral ko yung salita patungkol sa paghuhukom ng Diyos. I preach the word about the eternal hell. Ipinapangaral ko yung salita na patungkol sa walang hanggang impyerno. Sometimes I see some invitee, they just talk with some other, just left. Pero minsan yung mga naimbita, nakikita ko na, nakikipagdaldalan lang, tatawanan. They are not serious. Hindi sila seryoso. Then my heart is broken. Pagkatapos nawasak yung aking puso, They don't know what will happen to them. hindi nila alam kung ano mangyayari sa kanila. Dapat nating ipangaral ang ebanghelyo sa mga nawawalang kaluluwa ng may luha. Ang luha ay nakapagpapalambot ng matigas na puso. Right? Maraming pagkakataon na tumutulo ang mga luha habang ipinahayag ang ebanghelyo. Buksan mo ang Biblia, Awit 126. Awit 126, verse 5 and 6. Awit 126, verse 5 and 6.
Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Yaunawang nagsisipagkasik na luhaan ay mag-ani na may sigaw ng kagalakan. Siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim ng mga binhi, ay uuwi na may sigaw ng kagalakan na dala ang kanyang mga bigkis na inani. Nawang nagsisipagkasik na luhaan. Anong ibig sabihin nito? Is there anyone who's so in tears? Meron po bang nag-aasik na lumuluha? You cry scatter seed? Habang nag-aasik ka ng binhi, lumuluha ka? What do you mean? Ano pong ibig sabihin nito? Scatter seed mean preach the gospel, preach the word, right? Yung pag-aasik ng binhi, ibig sabihin pangaral ng salita. But when we try to preach the gospel, right? We have a tear. We have a tear. Minsan kapag sinusubukan natin yung pangaral ng ebanghelyo, meron tayong pagluha. Because, right? We meet the people, right? As we learn, right? They reject. Dahil minsan nakatagpo tayo ng mga tao, gaya ng kanina, They don't want to tinatanggihan nila. accept the gospel. Ayaw Right? nilang tanggapin yung ebanghelyo. Then we want to cry. Pagkatapos, nais nating umiyak. But my promise of God, right? Pero meron pong pangako ang Diyos. Mag-ani na may sigaw ng kagalakan. May sigaw ng kagalakan. What it means? Someday, we can evangelize them, right? Ibig sabihin, magagawa natin silang ma-evangelize. Then we have a great joy, right? Pagkatapos, magkakaroon tayo ng malaking kagalakan. So we have to continue. So in tears. Kaya, patuloy tayong maghasik ng luhaan. So this summary also, right? It's the time we have to sow in tears. Kaya ngayong summer retreat, ito po yung panahon para maghasik tayo ng luhaan. Maybe you try to sow until now, maraming beses. Hanggang ngayon, sinubukan mo na maghasik ng maraming beses. How many times you sow in tear? Pero gaano karaming beses na naghasik ka ng may luha? Sometimes we need a tear. Minsan kailangan natin ng luha. Kapag natutuyo ang ating puso, natutuyo rin ang ating mga luha. Dahil ang luha ay nangmumula sa malalim na puso. Apo ba? Malalim na puso. So, the tear can melt down the stubborn heart. Kaya kayang tunawin ng mainit na puso. Kayang tunawin ng luha yung matigas na puso. Kaya umiyak pa tayo para sa mga nawawalang kaluluwa sa darating ng summer retreat. So, pagpapahayag ng pananabi, may luha. At ano ang pagpapahayag ng pananabik? May pagsigaw. Ang taong may pananabik ay napapasigaw. Balikan natin Luka chapter 18. Luka chapter 18 verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. At hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi? Kanya bang matitiis sila? Hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ng kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi? Right? Sumisigaw. Kanyang mga pinili. Tayo ay kanyang mga pinili. Apo ba? He does not ignore our cry out. Hindi niya isa sa walang bahala yung ating pag-iyak. Pag-isipan natin, halimbawa sa Biblia, pagsigaw ng tungkol sa pagsigaw ng bulak. Lucas chapter 18, parehong chapter 38 hanggang 43. Lucas chapter 18, 38 hanggang 43. Also, basahin po natin ng sabay-sabay.
At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Siya'y sinaway ng mga nasa unahan at sinabihan siyang tumahimik. Subalit siya'y lalong nagsisigaw, anak ni David, maawa ka sa akin. At si Jesus ay tumigil at ipinag-utos na dalhin ang tao sa kanya. Nang lumapit ito ay kanyang tinanong, anong ibig mong gawin ko sa iyo? At sinabi niya, Panginoon, ako sana'y muling makakita. Sinabi sa kanya ni Jesus, tanggapin mo ang iyong paningin, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At kaagad na tinanggap niya ang kanyang paningin at sumunod sa kanya na niluluwalhati ang Diyos. Nang makita ito ng buong bayan ay nagbigay puri sila sa Diyos. Yeah. May isang bulak, right? He heard Jesus come to there. Narinig niya na si Jesus ay nagtungo sa kanila. Sinabi niya, right? Verse 38, siya ay sumigaw, right? Sumigaw. Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Maawa ka sa akin. It's a small sound, right? Sumigaw, right? Shouting, right? Sumigaw. Siya ay sinaway ng mga nasa unahan at sinabihan siyang tumahimik. Right? Maybe the people around him, maraming tao, yeah. Because he shouted, right? They didn't want to hear his shouting. Marahil dahil sa karamihan ng tao na nakapalibot sa kanila, kaya hindi nila pinapakinggan yung kanyang sigaw. They said, don't shout. Sinabi nila, huwag kang sumigaw. Stop, don't shout. Yeah. Tumigil ka, huwag kang sumigaw. But what his attitude? Pero ano yung kanyang naging pag-uugali? He didn't stop, right? Hindi siya tumigil. Subalit siya ay lalong nagsisigaw. Right? Yeah. Lalong nagsisigaw. He shouted more loudly, right? Sumigaw siya ng mas malakas. Anak ni David, maawa ka sa akin. More loudly, right? He shouted. Sumigaw siya ng mas malakas. Yeah. He had an eager desire to open his eyes, right? Meron siyang matinding pagnanais na mabuksan yung kanyang mata. Jesus didn't ignore him, right? Hindi ito sinawalang bahala ni Yeah. Jesus. Verse 41, anong ibig mong gawin ko sa iyo? Yeah. At sinabi niya, Panginoon, ako sana'y muling makakita. He really want to open his eyes. Talagang nais niya na mabuksan yung kanyang mga mata. 42, sinabi ni Jesus, tanggapin mo ang inyong paningin. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. 43, at kaagad na tinanggap niya ang kanyang paningin. Right? Yeah. Jesus opened his eyes. Right? Binuksan ni Jesus yung kanyang mga mata. Shouting. Yeah. If we desire eagerly, we will also shout. Kung matindi tayo magnanais, tayo rin na isisigaw. Right? Yeah. Pag-isipan natin ibang halimbawa sa Biblia. Buksan mo ang Biblia, Mateo 15. Verse 21. Mateo 15:21 hanggang 28. Ang babaeng nagtala ng kaligtasan sa kanyang inaalihan na anak na babae. Mateo 15:21 hanggang 28. Basahin po natin ng sabay-sabay. Umalis doon si Jesus at pumunta sa nasasakupan ng Tiro at Sidon. May isang babaeng Kananea na mula sa lupaing iyon ang lumabas at nagsimulang sumigaw, Mabagkas sa akin o Panginoon, anak ni David. Ang anak kong babae ay pinahihirapan ng isang demonyo. Ngunit hindi siya sumagot sa kanya kahit isang salita. Lumapit ang kanyang mga alagad at nakiusap sa kanya na nagsasabi, Paalisin mo siya sapagkat nagsisigaw siya at sumusunod sa hulihan natin. Ngunit sumagot siya at sinabi, Ako'y hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa ng sambayanan ni Israel. Ngunit lumapit siya at lumuhod sa kanya na nagsasabi, Panginoon, tulungan mo ako. Siya'y sumagot at sinabi, Hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso. Ngunit sinabi niya, Oo, Panginoon,
Subalit maging ang mga aso ay kumakain ng mga mumo na nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga Panginoon. Nang magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari sa iyo ang sinasabi mo. At gumaling ang kanyang anak sa oras ding iyon. The woman had a daughter who was a demon possessed. Yung babaeng ito po, yung kanyang anak na babae ay inalihan ng demonyo. But the mother, as a mother, she really want to heal her daughter. Pero bilang ina, nais niyang gumaling yung kanyang anak na babae. Then she heard news about Jesus. Pagkatapos narinig niya yung balita tungkol kay Jesus, So she had a faith. Jesus can heal her daughter. kaya nagkaroon siya ng pananampalataya na kayang pagalingin ni Jesus yung kanyang anak na babae. So 22, right? O Panginoon, anak ni David, ang anak kong babae ay pinahirapan ng isang demonyo. 23. But what is important, we need to check. What's the attitude of Jesus? Pero suriin natin kung ano yung naging pag-uugali ni Jesus. It's a different while ago we learned the bulag, Iba ito sa kanina, sa bulag. right? Verse 23. Ngunit hindi siya sumagot sa kanya kahit isang salita. Kahit isang salita. Yeah. Let's suppose you talk to somebody, try to talk to somebody, Ipagpalagay natin na sinusubukan mo makipag-usap sa isang tao. but the other side don't say anything. Pero yung kabilang panig, walang sinasabing kahit ano. The other side surely heard what you say, Kaya sa kabilang panig, siguradong naririnig niya kung anong but sinasabi mo. don't say anything. Pero wala siyang sinasabing ano man. Right? It's ignoring, right? Ignoring. Ito po yung pagbabaliwala. Somebody ignore you, right? Binabaliwala ka ng isang tao. Then what will be your feeling? Pagkatapos, anong mararamdaman mo? Huh? What will be your attitude? Maybe who are you? You don't say anything even though I tell you. Sino ka at hindi ka nagsasalita ng kahit ano, kahit nagsasalita ako sa'yo? Right? May galit? Tama? May galit? Yeah. Maybe may galit. Yeah. But she didn't do like that. Pero hindi niya ginawa yun. And also 23, hindi siya lumapit ang kanyang mga alagad at nakiusap sa kanya na nagsasabi, paalisin mo siya sapagkat nagsisigaw siya at sumusunod sa hulihan natin. The apostle of Jesus, right? Try to stop the woman shouting, right? Yung mga alagad ni Jesus, sinubukan na patigilin yung pagsisigaw ng babae. But 24, ngunit sumagot siya at sinabi, ako'y hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel. But Jesus said, right? You are Gentile woman. Pero sabi ni Jesus, ikaw ay babaeng hintil. I came to this world for Israel. Pumarito ako sa sanlibutan para sa mga Israelita. That's why I will not heal your daughter. Kaya hindi ko pagagalingin yung anak mong babae. Because you are Gentile. Dahil ikaw ay hintil. Right? The woman was a Gentile woman. Yung babaeng ito po ay babaeng That's why hintil. maybe she will be greatly hurt, right? Kaya marahil talagang masasaktan siya. By saying of Jesus, right? Dahil sa sinabi ni Jesus. Yeah. But she didn't give up, right? Verse 25. Ngunit lumapit siya al lumuhod sa kanya na nagsasabi, Panginoon, tulungan mo ako. She continued, right? Ask her, right? Siya ay patuloy na humingi ng tulong. Then, more and more, right? The word of Jesus becomes severe more, right? Pagkatapos yung nagiging salita ni Jesus ay patindi ng patindi. 27, ngunit sinabi niya,
26, siya ay sumagot at sinabi, hindi mabuti na kunin ng tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso. 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 Jesus say, yeah, Gentile, you are like aso. Sinabi ni Jesus, yung hintil, kayo ay tulad ng mga aso. Let's suppose somebody tell you, you are aso. Pagpalagay natin na may isang tao nagsabi sa iyo, ikaw ay aso. Maybe malaking galit, right? May malaking galit. Yeah. In Korea, yeah, it's the very strong the bad word. You are aso. You are son of aso. Sa Korea po, ito ay napakasakit na salita. It's a very malaking bad word in Korea. Yeah. Anyway, right? That is to endure, right? Yung pa man, hindi ito madaling tiisin. But she didn't give up, right? Pero hindi siya 27. sumuko. Ngunit sinabi niya, O Panginoon, subalit maging ang mga aso ay kumakain ng mga mumo na nararaklak mula sa hapang ng kanilang mga Panginoon. Yeah. Tinis niya ang lahat ng insulto at kahihiyan. Right? Yeah. Because she just want to heal her daughter. Right? Dahil nais niya na gumaling yung kanyang anak na babae. Whatever Jesus say, she doesn't listen anything. Ano mo sabihin ni Jesus, hindi niya pinapakinggan. She just focus on how to save her daughter. Nakatuon lamang siya kung paano ililigtas yung kanyang anak na babae. Jesus, we need to understand why Jesus did like that. Kailangan nating maunawaan bakit ginawa ito ni Jesus. Jesus tested her. Sinusubukan siya ni Jesus. Jesus wanted she continued, does not give up. Nais ni Jesus na makitang hindi siya sumuko. That's why, right? Many times, right? Jesus said very severe word to her. Kaya maraming beses na sinubukang magsabi ni Jesus ng mapanakit na salita sa kanya. Right? She didn't give up Hindi siya sumuko. because she just want to heal her disease. Dahil nais niya na gumaling sa sakit yung kanyang anak. When we try to evangelize Rosar, we can also meet same situation. Kapag sinusubukan natin mag-evangelize sa mga ligaw na kaluluwa, haharap tayo sa parehong sitwasyon. Sometimes the other side persecute you. Minsan sa kabilang panig, inuusig ka, They despise you. hinahamak ka. Even they say some bad word. Minsan nagsasalita pa sila ng masamang salita. But we can endure, right? Pero magagawa nating tiisin. Because we want to save them, right? Dahil nais natin silang iligtas. Kailangan din natin ng taos pusong hangarin na maligtas ng mga kaluluwa. Yeah. Pag-isipan natin si Jacob. Yeah. Bagamat tuso si Jacob, siya ay isang taong nananabik sa pagpapala ng Diyos. Yeah. Isang taong nananabik sa pagpapala sa Diyos. Yeah. Buksan mo ang Biblia, Genesis chapter 32. 32:26. 32:26. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi niya, bitawan mo ako sapagkat magbubuhang liwayway na. At sinabi ni Jacob, hindi kita bibitawan malibang ako ay mabasbasan mo. Jacob, it's a story about he wrestled with God. Ito po yung kwento kung saan si Jacob ay nakipagbuno sa Diyos. Yeah. But this time, he said, verse 26, right? Hindi kita bibitawan, malibang ako ay mabasbasan mo.
Yeah. Each expression, Jacob really want to get the blessing of God. Ito po yung pagpapahayag na si Jacob ay talagang nagnanais na tanggapin yung pagpapala mula sa Diyos. Yeah. So the Bible said, right? He is the one who overcame God. Kaya sinabi po ng Biblia na siya yung taong dumaig sa Diyos. That's why this time God changed his name from Jacob to Israel. Right? Kaya sa pagkakataong ito, pinalitan ng Diyos yung kanyang pangalan na mula sa Jacob ay Israel. Israel means overcame God, overcome God. Ibig sabihin ng Israel na pagtagumpayan ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, Hosea 12. Hosea 12. Verse 3 and 4. Hosea 12. Pagkatapos Daniel ay Hosea 12 verse 3 and 4. Verse 3 and 4. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa sinapupunan ay kanyang hinawakan sa sakong ang kanyang kapatid, at sa kanyang pagkabinata ay nakipagbuno siya sa Diyos. Siya'y nakipagbuno sa anghel at nanaig, siya'y tumangis at humiling ng pagpapala niya. Nakatagpo niya siya sa Bethel at do'y nakipag-usap siya sa kanya. Yeah, it says about Jacob. Sinasabi po dito yung tungkol kay Jacob. Yeah, verse 3, right? Nakipagbuno siya sa Diyos. Yeah. But it said, verse 4, siya'y nakipagbuno sa anghel at nanaig. Siya'y tumangis at humiling ng pagpapala niya. Right? Yeah. He really desired God's blessing, right? Talagang ninais niya yung pagpapala ng That's Diyos. why God allowed the real blessing to him, right? Kaya pinagkaloob ng Diyos yung tunay na pagpapala sa kanya. Yeah. So we also need to have the heart of Jacob. Kaya tayo din kailangan natin magkaroon ng puso ni Jacob. Tayo ay taimtim na dumating sa Diyos para sa kaligtasan ng mga nawawalang kaluluwa sa darating na summer retreat. Buksan mo ang Biblia, Jeremiah chapter 33. Jeremias chapter 33. 33 verse 3. We remind again. 33 verse 3. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Tumawag ka sa akin, right? Tumawag. Kailangan tumawag. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Pinupuno tayo ng Diyos ayon sa laki ng ating pananabik. Yeah. Huling verse, buksan mo ang Biblia. Awit 107. 107 verse 9. Awit 107 verse 9. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat kanyang binigyan kasiyahan ang nauuhaw at ang gutom na kaluluwa ay binusog niya ng mabubuting bagay. Yes. Sapagkat kanyang binigyang kasiyahan ang nauuhaw. At ang gutom na kaluluwa ay pinusok niya ng mabubuting bagay. Right? Ang taong may matinding pananabik ay umaakit sa pansin ng Diyos. Yeah. This time, God searches the one who has pananabik. Kaya sa pagkakataong ito, hinahanap ng Diyos yung taong mayroong pananabik. Yeah. Magkaroon tayo ng masidahing pananabik para sa darating na summer retreat. Yeah. Lalo na, mas hangarin natin ang kaligtasan ng mga nawawalang kaluluwa. Yeah. So, minsan, right, in our Christian life, because of many reasons, our heart can be discouraged.
Minsan sa ating buhay Kristiyano, dahil sa maraming mga problema, yung ating puso ay napanghihina ng loob. Yeah. But if we have pananabi, we can overcome. Pero kung meron tayong pananabik, magagawa natin itong mapagtagumpayan. So, kahapon, medyo my heart was discouraged. Kahapon yung aking puso ay medyo But napanghinaan. I couldn't stay in that situation. Pero nagawa kong mapanatili yung Because aking this week, sitwasyon. right, we have a second batch Bible, the summary 3. Dahil sa linggong ito, meron tayong ikalawang batch ng summary Yeah, 3. I could have a more eager desire for this summary 3. Meron akong higit na pagnanais para sa retreat na ito. I really want to save more lost soul. This Nais summary 3. kong, ngayong summary retreat, nais kong makapagligtas sa maraming ligaw Oh. na kaluluwa. Let's all together, help together. Kaya tulungan natin yung isa't isa. God is with us. Ang Diyos ay kasama God natin. will help us, right? Tutulungan tayo ng Diyos. Sige po, malalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa paligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hinihiling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Naghahanda kami para sa darating na summer retreat. Punuan mo po ang bawat kami na naghahanda upang walang kakulangan. Naway ang lahat ng mga banal ay makibahagi at magtala ng maraming kaluluwa sa summer retreat. Sa pamamagitan ng summer retreat, naway maligtas ang maraming nawawalang kaluluwa at kami ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.